kapatid na Camacho, ay pasimulan muna natin sa ganitong pag-aaral bago natin balikan yung mga naganap na friendly dialogue. Kasi nga po, doon sa hinuhugot nilang talata, alam mo, marami talagang nag-aangkin, kapatid na Camacho. Kung nung nasabihin ni Kristong, ang kausap si Pedro. Nung sabihin ni Kristong, I will build my church. Ay, kanya-kanya ng hugot, kanya-kanya ng paskin, kanya-kanya na ng pag-aangkin at paglalagay ng pangalan. Ngayon naalaala ko, kapatid na Camacho, nung merong isang samahang pananampalatay nakabasa ng Step to Christ, kung nakalagay doon ay Church of Christ, sa Tagalog, Iglesia ni Cristo. Akala nila ang tinutukoy ni Sister White sila. Ayun. Yung isa naman, kung nakabasa ng salitang Catholic, akala naman sila naman. Ayan. Hindi nila alam yung pagkasumulat sa Ellen White ng yung kanyang pinangangalagaan, kanyang binabati ay Church of Christ. Hindi sila yung kapatid na Camacho. Yan. Ngayon, puntahan muna natin, kapatid na Camacho, yung 16 ng Mateo. Yung pag-uusap nila ni Kristo at ni Pedro. Kasi ang usap nila, tinatanong ni Kristo, ano ba ang pagkakakilala nyo sa akin? Madaling sabi, sumagot si Pedro. Tingnan natin, kapatid na Donsky, sa chapter 16 ng Mateo. Matthew chapter 16, simulan natin sa talatang 17, 18. Yan. Kasi meron akong nakitang pagpansin dito, kapatid na Camacho. Di tinatanong nga ni Blessy, ano ba ibig sabihin nung Grego sa Petro at Petras? Ayan. Dito merong paglalansi dito, kapatid na Camacho. Pero tingnan mo at sumagot si Jesus sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag isa ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. 18. Sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pansinin mo, kapatid na Camacho, sa mga viewers namin, pansinin po ninyo, kung si Pedro po ang pagtatayuan, tingnan po ninyo dapat ang pangungusap ganito. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, sa iyo ko itatayo ang aking iglesia. Ganun dapat Diba? O kaya naman, kung sa kanya naman itatayo, pansinin niyo, si Pedro nagsulat din na hindi siya ang pinagtayuan ng panulok na yon. Pakinggan mo, kapatid na Camacho, bago ko ibigay sa iyo kasi maganda itong pinaghuhugutan talatang ito. Dito sila, ito yung kanilang pinanghahawakan para sabi, si Pedro ang unang papa. Pero makikita niyo, si Pedro hindi naman naging papa. Unang-una siya naman yung tinatawag na haligi. Haligi siya Ngayon, tingnan natin, kapatid na Camacho, bago ko ibigay sa iyo. Unang Pedro sa kapitulo 2, sa talatang 3 hanggang 8. Tingnan natin. Kahit si Pedro, hindi niya si Kristo yung bato talagang panulok dyan Ayan. Si 5 muna, kapatid na Donsky. Verse 5. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang magandog ng mga hain, na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayan. Talatang 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na Pangulo. Hirang mahalaga at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Talatang 7. Sa inyo ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Datapos sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siya'y naging pangulo sa panulok. Sino nagsasalita nito? Si Pedro. Kung talagang si Pedro ang siyang pagtatayuan ng iglesia, dapat hindi ganito ang pangungusap ni Pedro, kapatid na Camacho. Tama. Kaya nung sabihin ni Kristo, sa batong ito, yan yung batong tinutukoy ni Kristo. Hindi si Pedro. Hindi. Kaya nga, Pedro, sa batong ito, dapat sana, sa iyo ko, Pedro, itatayo ang aking iglesia. Tama. Madaling maunawa, kapatid na Camacho. Sige po. O di kaya naman sa batong ikaw, itatayo ko ang iglesia, ang aking iglesia. Hindi po, mga kapatid iba yung pinagtayuan, iba si Pedro. At nililiwanag sa atin yan,
ng talata sa Biblia, katulad ng 2 talatang na patiuna na nating basahin, na hindi talaga kay Pedro itinayo ang iglesia. Yun hong nagtuturo na ang iglesia itinayo kay Pedro, hidwang pananampalataya po yun, mga kapatid. Hindi yan ang pananampalatayang sa Diyos. Ayun ngang terminong aking itatayo eh. Hindi naintindihan nung nagkiklim na sila yung iglesyang itinayo eh. Oo. Hindi maniwala, kasi naalala ko doon sa usapin at sa malimit kong pakikipag-usap, ayaw nilang maniwala na yung Matthew 16:18, ang pagtatayo diyan ay isang muling pagpapanauli. Yeah. Oh, yan ang hindi nila maintindihan. Yung terminong I will build my church, yung build o yung itatayo, yan po ay nasa terminong Grego na oikodemeso. Nang ibig sabihin ay restore o kaya rebuild. Yeah. Rebuild. Oh, na dati nang nakatayo, na kaya lang nabuwal, kaya itatayong muli. O, eto namang mga kaibigan natin na sa hidwang pananampalataya, akala nila walang existidong church. Yan. O, kaya nagtayo sa Jerusalem. Yan na yung Matthew 16:18. O, mali sila ng unawa. Hindi ito bagong iglesia. Ito yung dati na. Ano katunayan? Na yan ay dati na. O, tignan ninyo, binasa nga ng kapatid na Bresi ito eh. O, at lagi nating binabasa sa mga diskusyon eh. Yang Gawa 7, 38. Ano po ang pagkakabanggit po dyan sa atin? Pansinin po ninyo. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. May iglesia na ba sa ilang? Meron na eh. Kailan umiral yan? New Testament? Hindi, basahin natin. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Nakasama ng ating mga magulang na siyang nagsitanggap na mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kailan itong iglesia pong ito sa ilang? During Old Testament. Hindi iglesia sa Jerusalem ang banggit. Iglesia sa ilang. May kasaysayan mga kapatid kung bakit sinabi na I will build my church. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat ng iglesia, na nakakausap natin, akala talaga nila, itong Matthew 16:18, dito lang nagpasimula ang iglesia. Mali po. Bakit hindi nila alam? Mateo 13:11. 11:13 ba? 13:11 muna tayo. Bakit hindi nila alam to? Bakit hindi nila hagip? Ganito ang sabi. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng karinan langit, datapat hindi ipinagkaloob sa kanila. Talaga palang mayroong mga tao ang Diyos na pinagkalooban niya ng kanyang mga hiwaga, ng kanyang mga aral. Ito dahilan kung bakit hindi maintindihan ng mga nagkiklim na sila di umano ang tunay, na hindi nila maintindihan ang 16:18 ng Mateo, na hindi ito ang starting point ng pagkakaroon ng tunay na iglesia. Kaya puro lang yan mga kapatid, assuming. Kaya nga malakas ang loob ng kapatid na Bresi. Malakas ang loob natin natindigan na hindi Roman Catholic Church ang Roma 16:18. Bakit? Yun ang katotohanan At sa ating pakikipag-usap, wala pa naman nakapanayo dito, kapatid na Lino. Tandaan niyo, hindi kay Pedro itinayo ang iglesia, kundi sa bato. Iba si Pedro, iba rin yung bato. Hindi sinabi nung talata na sa batong ikaw, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po. Magkaiba ang sitwasyon, maging ang pagkakahanay ng bawat talunturan, bawat pangungusap, hindi talaga tumutukoy kay Pedro, kapatid na. Ayun. Thank you, kapatid na Camacho. Napakaganda kasi talaga, kapatid na pagka talagang hinimay-himay natin Kahit doon lamang sa mga sa talata na kahit hindi na tayo lumayo Tama po. Kasi tandaan po natin si Kristo tinatawag din na
the head of the church eh. Tama po. Siya yung pangulo eh. Pangulo. Ewan ko lang po, kapatid na Camacho, kung may binanggit ba sa si Pedro magiging pangulo eh. Oh. Ang alam ko lang, si Pedro ay haligi. Haligi. Okay, tingnan natin. Sa 5.23 ng Epeso, si Kristo tinawag na the head of the church eh. Tingnan natin. Sa English version mo, kapatid na Dondon. 5.23 ng Ephesians. Ganito po pagkakabanggit. Kaya maliwanag po yung Matthew 6 eh. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. May pagtatayuan. Kanino? Sa bato. Sino yung bato? Yan. Na pagtatayuan. Na siya yung Pangulo. 5.23 ng Ephesians. Ayan o. Opo. For the husband is the head of the wife, and Christ also is the head of the church, being himself the Savior of the body. Tingnan po ninyo, ipinakita ng 5.23, sino si Kristo? Ulo ng iglesia. Hindi po si Pedro. Kaya yung batong pagtatayuan, si Kristo ang gagawing Pangulo. Doon din itatayo sa Kanya. Tama, oo. Hindi si Pedro. Kaya binasa na nga natin yung unang Pedro eh. Di ba na kahit si Pedro, yung batong itinakwil, siya rin ang ginawang Pangulo at Panulok. Di ba? Okay, kapatid na Camacho. Meron pa kasi isang bagay silang pinaganguan dito. Yung pagbibigay ng susi. Akala nila yung susi, si Pedro. Pero hindi nila alaman talagang may-ari ng susi, si Kristo. Tingnan mo, halimbawa, napakinggan ko ito, kapatid na Camacho, nung kadibate mo yung isa na medyo, sino nga ito yung maangas-angas medyo din. maangas, isa na po sa termino, ha? Yung sa Isaias 22:22, ganito, tingnan natin. Misa sinend ko sa iyo ito eh. Akala nila si Pedro ang tinutukoy dito. Ayan. Tingnan natin, kapatid na Dondon. Bago ko ibigay ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Palibasa may susi. May susi. Yan. Ngayon, ang ginawa nila rito, para tumamayo sa kanilang gustong paniwalaan, tinakbo kay Pedro. Pero kung titignan mo talaga, sino ba ito sa sambahayan ni David eh? Si Pedro ba sa kaninong sambahayan? Ngayon, ito yung sambahayan ni David. Si Kristo ito eh. Tingnan natin ang 3.7 ng Apokalipsis. Tingnan natin, kapatid na Camacho. Bago ko bigay sa iyo. Sige lang po. Tingnan ninyo, ganyan no ang nag-aaral ng salita ng Diyos. Ay hindi natin pinasusunod sa gusto natin. Alam nyo tayo ang dapat sumunod sa nakasulat sa Biblia. Apokalipsis 3. Tingnan natin. Ayan. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, isulat mo ang mga bagay nito. Sinasabi ng banal, naong totoo na may susi ni David, naong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sino man. Pero pag tinuloy mo pa sa Apokalipsis 1.17, nasa akin ang susi, ako ang alpha o akong una at ang muli. Diba? Na namatay muling nabuhay. Walang iba. Sino ba yung namatay muling binuhay? Si Pedro ba? Hindi. Si Kristo. Kapatid na Camacho. Kaya nga dito nagkakawindang-windang yung kanilang theology. Bakit? Kasi nasa sariling lang nila sistema ng pag-aaral. Hindi nila sinusunod yung talagang pamantayan ng Biblia. Yung sinasabi nga lang nila, Brother Lino, na si Pedro daw kauna-unahang papa yung papa ng Roman Catholic Church, walang asawa yun si Pedro may biyanan. Ay, tama ka dyan, kapatid. Paano magiging papa nila yun? Kaya sinasabi lang mga successor, mga from Peter, tapos daw sa kanilang mga papa, hindi na tumutugma Kasi yung sistema ng kanilang mga papa, hindi dapat mag-asawa. Kapag nag-asawa ka, aalisin ka na sa pagpapari. Si Pedro, sabi na, kauna-unahang papa. Nung minsan may tinanong tayo si Pedro ba naalis sa pagkapapa? Hindi naman daw. Si Pedro may asawa may biyanan. Bakit ganon? Ibig sabihin, nagkakaroon dito ng conflict. Hindi tugma. Hindi tugma, mga kapatid? Tandaan ninyo, si Pedro, hindi siya, mga kapatid, ang papa. Hindi ho, mga kapatid. At walang ganong sinasabi sa Biblia. Ang gagawin naman nila, babasa ng kanilang mga aklat.
O sa kanilang mga aklat, siyempre, palibasa, sila author, ay sasabihin nga nila si Pedro, Papa. Pero Biblia, pagbati nga natin, wala tayong mababasa. Kaya nga, hindi kay Pedro itinayo ang iglesia. Ano ho? Yan. Maliwanag po yun, mga kapatid. Isa pa. Kung talagang sila ang iglesia, bakit hindi sila Sabbath keeper? Di ba? Malaking question niya. Yung iglesyang itinayo ni Kristo, Sabbath keeper Hindi kumakain ng mamoy. Di ba hindi kumakain ng baboy? Maging yung pintuan ng Hades, hindi nga magsisipan na iglabas sa kanya. Yun ang mga iglesyang isa, nagpapakilala sila yung itinayo ni Kristo natalikod raw paano maging kayo yan? Maging kamatayan nga Hades, hindi magsisipan na tapos sabi nyo, natalikod ang tunay ang iglesyang tinayo ni Kristo. Nawala pa, no? Nawala pa. Nawala pa sa mapa. Biruin po ninyo. Tapos biglang sulpot kayo noong 1914. Sabihin nyo, kayo na yun. Yung isa namang iglesia rin na sumulpot noong naparehistro noong 2020. Bago yan Ito rin ang gamit na talata. Katwiran din natalikod rin ng unang iglesia at ngayon sila na yung panibagong dumudugtong. Ang dami talagang nag-aangkin, Brother Lino. Pero tingnan nyo katangian ng iglesia. Ang layo. Di ba? Ito, mga taong ito, sa Matthew 16:18, puro lahat yung Sabbath keeper. Walang Sunday keeper dyan. Lahat ito, hindi kumakain ng karumal-dumal. Yung mga nag-aangkin na sila daw ang iglesyang itinayo. Ang tatakaw nga sa karumal-dumal Ayaw pa nga mamigay Pag may darating na bisita, tinatago pa nga yung di ba? Ibig sabihin lang, hindi sila ang tunay na iglesyang binabanggit dito. At mamaya sa pagpapatuloy natin, ilalabas namin talata, itong Matthew 16:18, ito rin ang nalabing iglesia. Abangan po ninyo mamaya, Brother Lino. Ayan, thank you po. Yan, talagang aabangan tayo nito, mga kapatid, Kapatid na Camacho, ayan. Kita po ninyo kanina, binanggit ni kapatid na Camacho yung itatayo ang iglesia. Meron na ba ang iglesia sa Matandang Tipan? Ayan, binanggit na po, ngayon, kung bakit po itatayo, mangyari nga kapatid na Camacho na nabuwal Nabuwal. 14:1 ng Hosea. Ngayon, ang mga kaanib dito, mga Hudyo. Mga Hudyo. Ayan, tanong natin, nung itayo ba nila yung kanilang iglesia, sino kaanib? Yan. Diba? Ngayon, sa takbo ng kasaysayan, kung bakit kanya-kanyang hugot, dapat talaga merong pinagmulan Opo. Yung istorya o history ng kanilang church, kailan bumangon, kailan narehistro, may hula ba na sila ay babangon sa tamang panahon? Kaya kanya-kanyang hugot Again, kaya ng sabi mo, kapatid na Camacho, abangan nila na yung Mateo 16 talaga namang ito yung iglesyang nalabi. Sabihin na natin, sige, pakagatin na natin. Sige, halimbawa, sila na tayo. Sila na. Kamusta nga naman yung aral? Yeah. Kasi sabi doon sa 7:38, ito yung iglesyang nasa ilang na nagsitanggap ng mga aral na buhay. Yan. Ano yung sasarilinin nila? Sabi ng tala? Hindi. Upang ibigay sa atin. Tama. Ano yung ibibigay sa atin? Saan galing? Sa Matandang Tipan. Tama. Saan kinuha? Sa bundok ng Sinai. Ano ang tawag doon? Aral na buhay. Yun. Ano yung mga aral na buhay na nanggaling sa bundok ng Sinai na kung tawag sa kanila, iglesyang nasa ilang? Yun. Ang tanong, sila ba'y tumanggap ng aral na buhay sa bundok ng Sinai, kapatid ng Matthew? Kung itong mga nagtatayo ang mga nag-aangkin, ilalapat natin sa kanila, malayo. Kasi yung aral na buhay, ito namang mga nagsulpot, aral na patay na kanilang hindi tinuturo Bilhin mo yung aral na buhay, hindi na pinasusunod, pinatay na nila. Diba? Samantalang tunay na iglesia, nananatili sa aral na buhay, yun pa rin ang itinuturo. Ngayon, tignan ho ninyo, kakalkal tayo ng kaunti ng history ng pagkakatayo ng iglesia sa Matthew 16:18. Unahin ko muna itong nasa Oseas, Brother Don, 14:1. Ito kasi laging nagiging ugali ng bayang Israel. Nang naitatag ang iglesia sa ilang.
Ang dawag yata sa Hebrew niya, kahal, ano? Kahal. Kahal, ang ibig sabihin, kongregasyon. Yun din ang ibig sabihin ng ekleseya. Mga tao. Ganito kasi ang nangyari sa lapag natin. Yan. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos. Ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Ugali na talaga ng matandang iglesia, lagi silang nabubuwal eh. Pero gusto ng ating Panginoon, lagi silang manumbalik. Pag sila'y nabuwal, manunumbalik sila. Kaya nangyayari po sa Old Testament, hanggang sa panunga ni Oseas, ang bayang Israel on and off kumbaga laging nasa pagkabuwal Susunod, tapos hindi susunod. Susunod, tapos mamaya-maya, hindi na masusunod. Kaya kung minsan, makikita ninyo talagang ipinahintulot ng ating Panginoon, madalang bihag sila sa ibang mga bansa dahil doon sa kanilang laging ginagawang, lagi silang nabubuwal O ngayon, doon naman sa isang talata ng Isaiah, Kapitulo 10, talatang 21. Susungkitin ko yung talatang inihahagis ng kapatid na Lino, ha? Handa na, 10:21. Kasi nakita ko, nakabuklat na Ano sabi rito? Isang nalabi ay manunumbalik sa makatwid bagay ang nalabi sa hakot na makapangyarihang Diyos. 22. Tuloy pa natin. Hindi na wala Tingnan ninyo. Sapagkat bagaman, ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, ang isang nalabi lamang sa kanila ang manunumbalik. Ang pagkalipol ay naipasya na magtataglay ng katwiran. Ano po sabi? Ang nalabi lamang sa kanila ang manunumbalik. Pag di pa ninyo naintindihan, sasabunutan ko kayo So mga kapatid, sa kasaysayan po talaga ng iglesia, lagi silang nabubuwal. At sa kanilang pagkakabuwal, lagi ang natitira lamang ang nakakapanayo. Yung nakakapagpanumbalik. Laging nalabi. Kaya from Old to New Testament, mapapansin ninyo, lagi na nakakambal niyan yung terminong nalabi. Eto naman kapatid na Lino, mga nagsulputan, pag tinatanong mo, kayo ba nalabing iglesia? Ayaw tanggapin. Ayaw din nila yung nabigo. Ayaw din nabigo. Talaga, makita ninyo, wala talaga sa... ayaw nila ng nalabi, ayaw nila ng nabigo. Hindi, akinin na natin. Ayaw nila. Amin na lang. Kita po ninyo, tignan po ninyo, ha? Ito pinag-usapan natin yung historical background ng Israel ay talagang lagi nabubuwal, at sila ay sa bawat pagkabuwal nila, lagi namang binabangon ng Diyos ang nalabi. Dagdag pa natin ang Oseas, ang Isaias 11, talata ay 2. Tapos lapag natin yung 11. Tingnan ninyo. Yan. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanila. At ang diwa at karunungan, at akit mo sa talatang 2. Talatang 2, talatang 1. Verse 1. Usbong yan. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay. Ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Sino po yung inuulaan na yan? Hindi ba't paglitaw na yan ng ating Panginoon Kristo? Tama. Ang binabagsakan yan, mga kapatid, New Testament na Sa paglitaw po ng ating Panginoon, lapag mo naman talatang 11. Ayan na. Tingnan ho ninyo. At mangyayari, sa araw na yaon, na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay sa ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Egypto, mula sa Patros, mula sa Kas, mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. So makita natin, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa patuloy na pagkakabuwal ng kanyang iglesia na naitatag pasimula sa ilang, pagdating dito, ay muli niyang itatayo, lilikumin ang kanyang mga nalabi. Kaya hindi kataka-taka ang paglabas ng Matthew 16:18. Bakit? Kasi meron ngang nabuwali. At itong nabuwal na ito, itatayong muli. Isang talata pa, Brother Lino, bago ko na ibigay sa iyo. Napapasarap ako ganun talaga.
Paano napapasarap ko, sige. Gigil na ako nito eh. Diyan sa 9 ng Amos. Huwag mo lang sasabulutan. Purutin mo lang. Amos 9:11. Ayan na. Tingnan nun ninyo. Talagang sabi kasi nung comment nung isang pastor, di ko napapangalanan ha. Sige. Na sabi doon sa comment doon rebuild, parang gano'n. Nanunuya hindi niya alam. Talaga may itong pagre-rebuild. Tama. No? May pagre-rebuild sa Matthew 16:18. Palibasa siguro hindi maalam sa Greek, kaya yun ang kailang bigkas. Ayaw sabi rito, sa araw na yaon, ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal. At tatapakan ko ang mga sira noon. At tatakpan ko ang mga sira niyaon. At ibabangon ko ang mga guho niyaon. At aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. May nabuwal ba na dapat itayo? Meron Kung tawagin nga, yung kahal, yung iglesia sa ilang, tinatawag din itong tabernakulo ni David. Na ang naging katuparan sa bagong tipan na siya namang pagkatatag ng iglesia ng ating Panginoon doon sa Jerusalem, kapatid na lingkod. Yun, naku po, yan na, no? Makikita ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, talagang yung iglesia may kasaysayan Magmula na sa matandang tipan Kaya nga, nabuwal. Kaya bakit nabuwal? Kaya nga itatayo. Yung termino itatayo kasi may nabuwal. Kanino? Sa sambayan Israel. Opo, yan. Ano tawag sa kanila? May nalabi. Opo. Bakit po nalabi? Kasi meron din talagang Swail, kapatid na Kamacho. Tawagin, matitigas ang ulo Opo. Di ba? Ibig sabihin natin dito, mga kababayan, yung iglesia ng ating Panginoon, bagamat ito'y nabuwal at itinayo, meron talagang natira. Hindi ito naglawo. Hindi ito nawala sa kasaysayan. Kaya ang termino nga doon sa Isaiah na binanggit ni kapatid na Camacho, alam niya ako'y magbubuklat inunahan lang niya ako Di ba? Nasa Isaiah, di ba? Yung nalabi, manunumbalik. Ang tanong natin sa panahon bang ito, kapatid na Camacho, may nalabi? Meron. Di ba? O tingnan natin. Butang muna tayo ng 9:27 ng Roma. Tingnan natin, kapatid na Donsky. Bago tumakbo tayo sa 11. Ang ganda nito kasi sabi nga ni Brother Camacho, abangan ninyo yung Mateo 16. Talagang may nalabi dyan tingnan ninyo Si Isaiah ay sumigaw. Binalikan ni Pablo. Ayan. Tungkol sa Israel, kung ang bilang man ng mga anak ni Israel ay magiging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Ayan, ay alam naman ninyo kung ano yung mga nalabi. Taga-Israel. Tumanggap ng mga aral na buhay sa bundok ng Sinai, hindi para sa kanilang sarili. Gagawin, ibibigay para sa atin. Nasabi sa atin dito, bagamat sa takbo ng kasaysayan, kapatid na Camacho, talagang may namamatay. Pero may naiiwan, may natitira. Hindi nawawala, hindi naglalaho. Kasi nga nalabi. Kasi pagka nawala, walang nalabi. Walang masasabing remnant. Ngayon, ang tanong natin dito, ang nalalabi lamang maliligtas. Meron ba naman sa ating panahon na meron nalabi? 11:5 ng Roma uli. Tingnan natin. Yan. Tingnan susuri natin. Ganda. 11. Yan. Gayon din, sa panahong itong kasalukuyan, ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Biro ninyo? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa kabila ng matitigas ang ulo ng kanyang bayan, kinahabagan niya. Kaya nga sabi nga ni Hosea, yung dating hindi ko bayan, ngayon ay bayan ko. Yung dating hindi ko kinahabagan, ngayon kinahabagan ko. Nakita niyo mga kababayan? Kasama na tayo rito. Ngayon, kung ayaw ho ninyo, ay hindi kayo ang nalabi. Tama. Kung ayaw din ninyong nabigo noong taong 1844, lagi nyo sinasabi, ay Seventh-day Adventist nabigo noong taong 1844. Sige, sabayan na namin kayo. Doon nabigo, sino rin ba inutusan? Yung nabigo. Yun, di ba? Okay, balikan natin. Ngayon, sino ito sinasabi ni Apostol Pablo na sa panahong kasalukuyang ito ay may nalalabi. Ay, dito na tayo. Tumbukin na natin. Huwag na tayo paligoy-ligoy. 12:17 na Apokalipsis. Tingnan nyo kung kayo po ito.
Ay, meron nga isang programa, bago buksan ni kapatid na Donsky, nagagalit sa ating mga pastor, nagagalit sa mga manggagawa. Oo nga. Ayaw daw pumatol dahil ang mga manggagawa doon ng maleman ay pangkalye. Hindi raw marunong mag-English. Aba, ako, nakakatakot na kapatid na kamato. No? Kahit ako hindi marunong mag-English, hindi ako magmamayabang eh. Ang naitataas na dyan, sarili. Oo, okay, tanin natin. Ganito, parang nakikinit ako nung makapakanood ako isang araw. Oo. Galit na galit doon sa pastor natin eh. Oo, na may kausap na born again. Sabi, tinong pastor na ito. Ayoko nang detalye, ano? Pero ito na lang siya, ito na lang. At nagalit ang dragon sa babae. Sino yung babae? Ayan. At umalis upang bumakas sa nalabi. Nakita ninyo? Yan. Magmula sa matandang tipan, may nalabi na isinisigaw ni Apostol Pablo sa Roman 9:27 na sumigaw kung ang bilang ng buhangin sa dagat ng Israel, nalalabi lamang maliligtas. Sa panahong kasalukuyang ito, merong nalalabi. Ano katangian ng nalabi? Eto na po. Yan. Sa kanyang bini na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Kapatid na kamatyo. Napakalino mga kapatid. Ang katangian ng nalabing iglesia, masunurin, matuparin sa mga utos ng Diyos, doon sa aral na buhay. Kung kayo, ayaw ninyo sumunod sa aral na buhay, papakilala kayong tunay na iglesia, papakilala kayo, yung kayo ang itinayo doon sa Matthew 16:18. Tinatanggihan ninyo itong pagtupad sa utos ng Diyos. Hindi kayo ang tunay. Ngayon, tungkol dito sa patotoo ni Jesus na binabanggit dito, kayo ba may patotoo ni Jesus? Kung totoong meron kayong patotoo ni Jesus, ano yung patotoo ni Jesus? Dapat ma-explica po ninyo yan, mga kapatid. At kung mahagip man ninyo yung talata sa Biblia na tumutukoy yung patotoo ni Jesus, meron ba kayong aklat niyan? Yan. Kung wala kayo, assuming lang tawag po yan. Ngayon, eto pa, mga kapatid, kung talagang kayo, yung iglesyang itinayo sa Matthew 16:18, kayo ba umiiral na sa lumang tipan? Ito mga kaibigan natin, ayaw nila tanggapin na sila'y umusbong sa Old Testament Naniniwala sila, nagsimula iglesia nila sa bagong tipan, gawaan nga nung Matthew 16:18. Di maling uri ng pag-aaral ginawa nyo. Kung hindi kayo umiiral sa lumang tipan, wala kayong karapatang angkinin ang Matthew 16:18. Kasi yung Matthew 16:18 ay dati ng iglesia na ibinangon lang ng ating Panginoon gamit ang terminong itatayo ko ang aking iglesia. Sana po maintindihan po ninyo yung bagay na yan. Ngayon, kung wala kayo sa katangiang ito, ang tawag sa inyo, sulpot na iglesia. Yan ang tunay na sulpot. Kasi nababanggit ko, kapatid na Lino, yung terminong sulpot. Pagkausap kasi yung ibang pananampalataya, termino sa atin, tayo raw sulpot na iglesia. Kasi nakikita ko rin sa YouTube, saka doon sa yung tupang naliligaw. Di ba? Yan. Ang katunayan yan, hindi tayo sulpot. Yung nagsasabing tayo sulpot, sila yung sulpot. Sila yung sulpot. Ang katunayan nga yan, mga kapatid, yung mga sulpot na yan, nang muling itayo na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng terminong Grego na oikodomiso. Yung ibig sabihin to rebuild, muling pagpapanauli ng kanyang iglesia, muling pagkakatatag, muling pagkakatayo. Pinasok ito, mga kapatid, ng mga sulpot Ano katunayan? Tingnan ninyo doon sa Gawa 20. Gawa 20, talatang 28, baybayin natin hanggang 30. Yan. Sige po. Gawa 20, 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito po yung itinayong iglesia ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 16:18. Tuloy po. Aking talastas, pag-alis ko, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Tingnan ho ninyo, may tampalasan
no? Mayroong mga suwail, mayroong mga pangahas, mayroong mga ganid na lobo na papasok sa kawan para madala niya sa hulihan, para maalis niya sa tunay na pananampalataya yung iglesyang itinayo ng Panginoon. 30. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Talagang mangyayari. O sa kasaysayan. O, inihula na, ipinagpatiuna na ng mga apostol. O, ano naging katuparan? Ay talagang pinasok ito ng mga ganid na lobo. Ito yung mga nag-aangkin na sila ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Nang sila ay mailtatag na sila ay makapasok na, maihalal na sa mga tataas na posisyon. O, sila na yung naging dominante doon sa iglesyang yon. Yan, tinawag sila ngayon dito na pakilala na ngayon sila dito, sila yung iglesyang totoo. Kaya sa mga aklat, meron tayong mababasa. Halimbawa, dito sa aklat na dito sa World Almanac and Book of Acts ng 1999 edition sa page 688, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Pagka pumunta naman kayo sa internet, sa Wikipedia, ganun din sasabihin Bakit? Sila yung sila yung pumasok, nakialam doon sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Tapos gumawa naman sila ng sarili nilang mga aklat. Yan na. Pinasok nila yung iba't ibang mga encyclopedia na pinagbabasa ng mga kaibigan natin ito para patunayan sila ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Tignan ninyo author, inilantad ng kapatid na Bresi. Yung nagsasabi pala sa iba't ibang mga libro na ang Roman Catholic Church ay founded ng ating Panginoon Kristo. Ang author, Roman Catholic din. Ang author, may impluensya rin ng Roman Catholic. Kaya hindi katakatakan, meron tayong mababasang ganon. Sino lang nagsabi? Sila lang. At saka yung connected sa Roman Catholic. Bias. Sila lang. Kasi, ipinipilit nilang iligaw ang katotohanan. Kaya sa debate nyo, napansin mo, Brother Lino, bihira gumamit ng talata. Ayaw nga po. Puro yung mga... Pag sa pagpapatuto ng iglesia, puro gamit mga encyclopedia na sila rin ang author. Iba't ibang mga aklat na connected din sa kanila yung author. Bias. Yeah. Bias yung reference. Bakit hindi Biblia mismo gamitin natin? Dito, kumpleto Siya nga. Katangian ng tunay na iglesia, kasaysayan ng tunay na iglesia, bakit sinabing itatayo, nandito lahat galit na galit ang dragon nga dito, sabi ng kapatid na Lino Pati yung kampi sa dragon. Yung napanood niya na sa YouTube, nakita ko rin yun, umuusok nga ilong Pero wala tayong pangalang binabanggit. Wala. Wala. May team na lang yun dito. Kaya, eto na yun Kaya pagpasok nila sa loob ng iglesia, hanggang sa nabigyan pa nga ng koronang 30 putong yan ng corona Tapos dumaan pa yan sa aklat na sa kapitulo 12 ng Apokalipsis. May kasaysayan talaga Pansamantala, dyan muna ako. Ayan, naku, thank you kapatid na Camacho. Parang ngayon ako nakitang awatin Ako nahiya sa'yo Alam nyo, napakasarap pagtatalakayin natin ang kasaysayan, paglitaw, saka ng pagtayo, mga kaibigan, Kaya yun nga napansin ko, kapatid na Camacho, Kasi tayo, pagka gumamit ng referensya, ibig sabihin balance tayo. Opo, balance. Halimbawa, tulad nito, patutunayan natin yung ikapitong araw ng Sabado na tinulungan tayo ng pasyon. Ay, ibig sabihin yung pasyon hindi atin. Hindi atin. Ganyan ang paggamit ng reference. Hindi bias. Ngayon, nung napanood natin yung dialogue nga ni kapatid na Bresi, ay yung pinagdadampot ng mga reference, ay talaga namang, gumamit man ng ibang reference ito gumamit man ng reference ito pa sa ministry ng magazine. Baka sabihin nila, hindi naman kami bias, gumamit nga kami ng magazine ninyo. Ang tanong, binasa mo bang ministry ng magazine, pumabor ba sa kanila? Ikaw magpaliwanag, kapatid. Iniisip niyang kakampi niya. Nung in-scrutinize. Sabi ni nung kausap ng kapatid na Bresi,
Gusto lang niya tanggapin yung isang bahagi lang eh. Siya nga. Yung kalahati, ayaw niya tanggapin. Okay. Di bias din paggamit yun ng aming Tinatanong nga siya ron eh. Di ba? Dapat pag gumamit nga naman kayo ng aming referensya, tanggapin ninyo yung kabuuan, kasi pinuputol-putol ninyo eh. Kami, pag gumagamit kayo ng pasyon, tinutuloy-tuloy nga namin eh. Tingnan ninyo, ha? Yung nabanggit ng kapatid na Lino, tungkol sa pahina 5 ng pasyon, tungkol sa araw ng Sabat. Hindi yan natin. Hindi atin yun. Ang problema naman, bago mo tuloy, kapatid na Camacho, hindi siguro authorized. Hindi. Napapalusot nila. Hindi yan sa amin, hindi authorized. Hindi yan ang aming talagang turo. May mga ganyan lusot eh. May ganyan lusot. Pero official yun, ha? Yeah. Katunayan, tuwing mahal na araw, binabasa nga yan eh. May pirma po eh. May pirma pa. Di ba? Katay mo, Brad. Katay mo. Wala si Aldrin eh. Wala si Aldrin. Di ba? Kinakanta pa nga yung mahal na official yan. Yang pasyon. Ngayon, sabi nila, hindi, Brother Lino, Brother Fernan, yung Sabado na binabanggit, dyan linggo yan. Ano? Saan ka naman nakakita nun? Sunsurin mo nga mula sa una. Kailan nagsimula? Domingo. Di ba? Sunsurin mo ulit, Martes, nasa pasyon naman ninyo eh. Ang dulo talaga Sabado eh. Kaya wag na ninyong sabihin na yung Sabado, Linggo. Wala kayo naman siguro diksyonaryo mababasa yung Sabado, Linggo. Palusot na lang yan, pagpapalusot. Sa makatuwid, Brother Lino, pagkatotohanan at katotohanan, hindi talaga sila makapananayo. Kahit gumamit kayo ng aming mga latalain. Alangan naman yung aming latalain kakampi sa inyo. Yung binabanggit ng kapatid na Lino, kung hindi ako nagkakamali, nasa pahina 11 yun ng paglapit kay Kristo. Ayan. Yung Iglesia ni Kristo. Kala naman sila. Kala naman sila, tuwan-tuwa. May nakausap ako niyan, tuwan-tuwa eh. Sumasayaw-sayaw pa, ginaganon-ganon pa yung aklat eh. Yung libro eh. In-scrutinize natin. Yung Iglesia ni Kristo nakalagay doon, small letter I. Tapos tumutuko yung Seventh-day Adventist. Kala nila sila na. Kala sila. Yung kanilang iglesia, capital letter I. Ang layo. Di ba? Kaya kung minsan, mag-iingat kayo sa policy of accent na tinatawag. Pag binasa, Iglesia ni Kristo, dapat mabasa ninyong titik sa titik. Madaling pakinggan eh. Iglesia ni Kristo, oo nga no. Sila nga yun pero tignan niyo yung letra. Parang ganito rin, Brother Lino. Pag iba makakapakinig, ang founder ng Seventh-day Adventist, si Ellen White, sabi sa ganitong libro, Ellen White, one of the founders of, sino niya ang founder? Si Ellen White. Tsaka sila, James White. Pero pag binasa ninyo, yung founder is mo letter F. Ano naman? Di ba? Ang pagiging founder ni Jesus Christ, capital letter F. Kaya maililigaw kayo ng mga yan eh. Alam nyo bakit sumulpot ang kapatid na Ellen White? Dahil na rin sa hula ng Biblia. Babasahin ko Diyan sa Apokalipsis 12. Ako, pinagpapasensyan ako ng kapatid na Lino kasi madaldal talaga ako eh. Opo. Siya nga po. 12:5 ng Apokalipsis. Paano ito Opo, siya nga po. Ayan, lapag natin ng 12:5 na Apokalipsis. Tingnan ninyo. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Sino po yan? Ang ating Panginoon Kristo po yan, di ba? Na inagaw sa langit. Ibig sabihin, umakyat na siya sa langit. Tuloy. Sa 6. At tumakas ang babae sa ilang. Pagkatapos pala ng pangyayaring yan, mayroong babae tumakas sa ilang. Ano po yung babae sa aklat ng Apokalipsis? Tumutukoy sa iglesia yan, mga kapatid. Pagtakas ng babae sa ilang, sabi rito, na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Merong propesiya na ang babae, pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, ay aampunin sa ilang o itatago sa ilang ng 1,260 araw na ayon sa propesiya, ang araw ay katumbas ng isang taon. Kailan po naganap yan? Nang pumasok nga yung mga ganid na lobo sa iglesia
at humimpil sa taong 538 AD. Na mayagpag po sila, tinawag po ang panahon yan hanggang doon sa 1798 AD, tinawag po yan. Nung araw ang tawag sa subject namin, sibika at kultura. Ngayon ay araling panlipunan. Di ba AP, araling panlipunan. Pinag-aaralan yung panahon yan eh. Ano yung panahon yan? Tinatawag po yung madilim na kapanahunan o Dark Ages. Sinong iglesia ang namamayagpag sa panahon yan na siyang ganid na lobo na pumasok sa iglesia? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church, mga kapatid, ayon sa kanilang history na rin eh. Inaangkin nga nila eh. Kaya nga yung pagpasok ng mga Inquisition, brother. Meron akong aklat, hindi ko lang nadala eh. Humihingi ng paumanhin ang kanilang papa dahil sa kanilang ginawang Inquisition. Doon sa mga pangyayari. Kailan naganap yan? Yung pag-ampun na yan sa ilang ng 1,200 at 60 araw. Yung 1,260 days, 1,260 years ang equivalent. Di noong 538 hanggang 1798, natigil na po yan. Yan po kasaysayan po dyan, mga kapatid, na siya namang paglitaw rin ng mga reformers, ng mga tumututol na nagising na sa katotohanan dapat na nilang balikatin yung maling paniniwala ng Roman Catholic Church hanggang sa nagkaroon na rito ng mga reformador na tinatawag. Na siya namang pagkatawag din sa propetisa nating si kapatid na Ellen White na muling, ayon na rin sa hula, na muling igagathered ang mga nalabi uli, Brother Lino. Yan. Thank you po, mga kapatid. Ayan. Nakita po ninyo yung isang bahagi ng kasaysayan. Suriin po ninyo kung yung pong iglesia na inaangkin po ninyo sa Mateo 16 ay naganap dito sa panahong Dark Ages. Kung kayo po ang tinutukoy nito at kung meron po kayong kaloob ng patotoo, yung spirit of prophecy, kung kayo po yan, abay suriin po ninyo. At kung hindi, abay, hindi po kayo nasa Mateo 16. Tama. Ano po? Kasi may mga katangian, may mga kaloob. Tapos dumaan sa tinatawag na pag-uusig na naganap noong 538 AD hanggang 1798 AD. Kung susumahin ay 1260 days, 1260 years. Di ba? Kung yung iglesia nyo nawala, ay hindi po yan. Kung ang iglesia nyo sumulpot sa tamang panahon, at dito nga naganap yung salitang nalabi, ay hindi rin po kayo. Di ba? Magmula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, hindi nawawala yung terminong nalabi eh. Ayon sa kasaysayan eh. Di ba? Ngayon, ang tanong sa atin, kapatid na Camacho, kayo ba ay bumangon sa tamang hula ayon sa kasaysayan? Di ba? Sige nga kayo po, magpresenta nga po kayo sa inyong mga programa na merong hula na kung kailan po kayo babangon at dumaan kayo sa ganitong karanasan. Di ba? Sige po. Kung may propesya sa Biblia para sa kanila, magandang ilatag nga naman nila yun. Kasi tayo, laging binabati ko sa kapatid na Camacho. Kayo mga kulto kayo nabigo kayo 1844 hinula nyo, darating si Kristo, di naman dumating. O kaya kayo mga Seventh-day Adventist kulto Yan, di ba? Kayo yung mga nabigo. Di ba? Ito yung malimit nating inuulit-ulit, kapatid na Camacho. Sige, granting. Tayong nabigo. Ayaw nila tagapin na si William Miller nga ang napropesiya darating ano ba, saan ba miyembro si William Miller? Baptist. Baptist. Pag tinanong mo, miyembro niyo ba si William Miller? Baptist? Ay, hindi namin ka miyembro yan. Tinatanggi na, no? Di ba? Pero pagdating doon sa nabi... Legit yun na Baptist. Hindi yung nag-aangkin na Baptist. Baptist talaga yun. Tayo kasi, kapatid na Camacho, isa pang napansin ko, kapatid na Camacho, meron doon madalas sagutin ni sagutin ni Richard Yung pasingit-singit na isa. Alam mo na kung sino, no? Huwag na natin pangalanan. Sabi doon sa kommentary, sana ako naman ang makaharap. Naalala mo yan? Kabait no? Kabait Pero parang dragon din, matapos na no? Sino yan? Pasensya na po kayo kasi kahit panoorin nyo, makikita ninyo pasingit-singit dun Yung ba si Ray Anfuentes? Kaibigan ko yan. Kaibigan mo nga, ang bait, pero pagtalikod, bait-baitan. Di ba? Hindi, ito ako observation ko lang po. Kasi gawa nung kasi Richard, madalas na napapatigil. Kasi comment ng comment doon na parang, di kumawari
Di ba? Usapan ng dalawa, may minutes pang balabanggit siya. Bakit tinapos na kagad nung kausap ni Bresi? Wala na masabi, kaya ibinigay na Di ba? Akala dinadaya natin. Palibasa Ikaw na nga. Dalawa naman ang Brother Lino, dalawa naman ang moderator ang pinaka humahawak pa nga ng yung isang moderator, wala namang nasasabing negative. No? Talaga naman patas. Nangyari kasi doon sa unang stand ng kapatid na sa kabila, wala nang masabi, naubos na yung bala. Kaya hininto na niya. Kumbaga sa ratrata, naubos na yung bala. Kaya huminto na siya. Isang paraan din niya, mga kapatid, makikita ninyo, kulang ang hiwaga Kulang yung naipagkaloob na karunungan. Kasi hindi talaga sila ang tunay na iglesia tayo nga, kulang 2 oras sa pagsasalita Kung ako lang magsasalita talaga di ko bibigyan ng panahon si Kalino. Talagang mapapahaba, madaldal ako Pero maraming talata sa Biblia. Opo. At isa pang bagay dyan, mga kapatid, yung ginamit ng kapatid na Bresi, hindi yun natutulan Ayun, yun nga. Nakita ko rin yun. Walang naitutol doon, mga kapatid ang ginawa na lang nung kabila, parang may pagkantsaw, mga pagtaas lang ng boses, pagalit-galit, pang ano-ano. Yun lang naman Pero yung pagtutol doon sa katotohanan ng itinayo, wala namang naitutol And all in all, mga kapatid, doon sa naganap na yon, na usapin, hindi po nanaig ang kamalian sa tamang aral ng Seventh-day Adventist, kapatid na Lino. Ng tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo, hindi ang Roman Catholic Church. O kahit sino pa mang nag-aangkin na sila ang itinayo doon sa Matthew 16:18 na siya natin pinag-aaralan. Okay, thank you po, kapatid na Camacho. Kaya maganda yung usapin. Kaya no pinanood ko yung kapatid na Camacho, talagang bumanggit man ng Biblia, pero madalang madalang. Halos lahat, yung mga reference niya, yung nga sinasabi na, sino ang author? Sila rin. Ano ang reliyon ng author? Kakampi din nila. Ano aklat? Siyempre, pabor din sa kanila. Ay, bias nga Kaya nga sinasabi natin sa programa, sa lahat ng aming mga kaibigan, wag po kayo magagalit. Pag kami po ay nagtuturo at nagsasalita ng mga katotohanan, ang reference namin, hindi yung pabor sa amin. Yung alimbawa, yung aklat namin, hindi po pabor. Dapat kung pagkukuha ko ng reference, galing sa iba na tulad nga, nang nabanggit ko na po, banggit na kapatid na kamo. Yun lang pasyon yun na nga, official na nga yun Bakit hindi pa rin ito masunod ng iba, kapatid na Camacho, di ba? Ang tanong nga sa bandang uli, ito'y pasunod sa atin ng Santa Iglesiang Dilag na ating talimain at sundin ang Sabado'y ipangilin. Ang linaw nyo sa pahina 5 ng Henesis. Sa pahina 5 ng Pasyon. Pero sa aklat ng Henesis sinango. Di ba? Nang kaarawan ng lalangin itong mundo'y araw ng Domingo. Araw ng Domingo, Linggo. Di ba? Ngayon pasunod sa atin, ba't ayos sundin? Yun, ang tanong doon. Bakit diba? Di nilalabag din nila yung opisyal nilang turo. Sa kanila rin na parang ganito. Tayo ang sumulat. Bakit hindi natin sinusunod dito? Ito pala'y pasunod sa atin. Utos nila, labag nila. Parang ganun Di ba? Pautos Ang linaw ng pahina 5, ito'y pasunod sa atin ng Santa Iglesiang Dilag na ating talimain at sundin ang Sabado'y ipangilin. Nakita po ninyo yan? Kaya sa amin po bang aklat yan? Hindi. Sa inyo po. Di ba? Pasunod sa atin. Ba't hindi natin sinusunod? Ayan, kapatid na Camacho. Kaya nga, ganyan. Balik-balik ta rin man ninyo ang pasyon. Talagang Sabado talaga yun Kailan ba nilathala yung pasyon? Di ba may copyright edition naman yan? Para yan sa panahon natin sabi dito ng kapatid na, basahin ko na rin to kasi. Sige po. May oras na tayo dyan. Ni Rans Lasan. Rans Lasan Moredo. Ang palusot kasi nila doon sa kanilang aklat na Pasyong Mahal ay hindi raw po referido sa kalendar yung Sabado na tinutukoy doon sa kanilang aklat. Palusot na lang yun. Kita mo, nahalata na kayo. Di naman. Palusot lang talaga yun Kahit sabi niyo, hindi referido sa ating kalendaryo. Lahat ka nandun Pag sinubaybayan ninyo, mag-adjust lang kayo ng ilang pahina. Andun yung Linggo, Lunes, Martes, Merkules, hanggang sa dulo talaga, Sabado
Yung ba hindi nakareperido sa ating mga kalendaryo? Palusot lang talaga nila eh. At saka, isang matibay pa dyan na reperedo sa atin, sa ating kalendaryo, yung pagkaka-copyright, kung kailan kinopyright, kailan inilimbag yung aklat na yon. Hindi naman yan nilimbag sa panahon ng kopong-kopong eh. Di ba? Para sabihin hindi reperido eh. Eto mga kapatid, magiging advance na ako sa inyo. Yan na. Kasi hindi meron ako mga nakausap, hindi pa ginagamit yung isang pasyon na ano eh. Yung ano na, bago na. Yung bago nilang pasyon eh. Eto, doon sa mga hindi nakakalam na Catholic, tuturuan ko na kayo. Pwede ninyong gamitin to para pumabor sa inyo. Meron kayong bagong labas na version ng pasyon, isinalin sa wikang Bicol. Wika ba yung Bicol? Dialekto. Basta sa Bicol version. Kaya sa Bicol version, nakalagay doon hindi na Sabado. Kaya ang Sabadoy, yung sa last part, ano ba sabi roon? Ito'y pasunod sa atin. Ito'y pasunod sa atin, ang Sabadoy ipangilin. Doon sa Bicol version, hindi na Sabado nakalagay. Ano na? Domingo na. Wow, kita na yan. Pwede na ninyo magamit sa debate, ha? Sino professor ninyo? Brother Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. Kaya lang, malalagay kayo sa peligro. Kasi, yung dalawang pasyon ninyo, mag-aaway ngayon. Yung isa, Sabado. Yung isa, Domingo. Kaya lang, mga kapatid, tila inihinto ng inyong publisher yung Bicol version. At ang pinalawak talaga yung Sabado eh. Magbabagaan. Hanapin ninyo, baka magamit ninyo. Kaya lang, kahit gamitin ninyo, wala na. Wala na kasi ano na lang yun eh, pagdudoktor na lang tungkol doon sa pasyon ninyo. Kaya tama sabi ng Ranz Lassen Moredo. Ito pa isang napansin ko. Sige po. Doon sa Matthew 16:18, inaabangan talaga namin eh. Gamitin yung binasa ni kapatid na Wendell Talibong doon sa Iglesia ni Cristo. Yung libro. Na-tampered na. Yung tampered. Hindi binasa eh. Hindi binasa talagang nakalagay kanilang pangalan eh. May kopya yung Iglesia ni Cristo libro rin eh. Tayo rin nakaredy rin eh. Hindi binasa. Sige nga, maganda. Ganda sana. May oras pa naman tayo. Alas 5, 5:30. Mga tanungan na yan. Sige. Hindi binasa. Hanapin ko talata na maganda yun eh. Di ba? Mamaya na nga lang, Brother Lino, na tumutukoy sa Roman Catholic. Di ba? May ganun yun eh. Hindi nila binasa. Sabi ko, sayang, di binasa. Siguro alam na ni kapatid na Jando na mapapahamak siya sa paggamit ng talatang yun. At ito, palagay ko, baka pinagalitan sila ng pinagalitan niya ng kanilang samahan eh. Bakit? Biruin mo special na topic nila yan. Kumbaga yan yung kumbaga sa pagkain. Pinaka-paborito nila yan. Pinaka-paborito nilang paksayan eh. Hindi mo na itayo. Yan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, nasa atin ang tunay na liwanag. Huwag kayong maniniwala sa mga pananampalatayang hindi kaanib dito. Sila po ay wala sa katotohanan. Tayo po'y manindigan sa iglesyang ito. Huwag po kayong pauto, mga kapatid. Okay. Thank you, kapatid na Camacho. Ayan po, sa atin pong tinalakay na may kinalaman po sa pagtatayo dun sa Mateo 16. Bakit po kailangang i-rebuild? Dahil po ang kanyang bayan ay nabuwal. Pero ang iglesia hindi lamang sumulpot sa bagong tipan, kundi dati na po ito sa matandang tipan. At ito'y po pinagkatiwalaan ng mga aral sa bundok ng Sinai para ibigay po sa atin. Kaya yung iglesyang itineo ng ating Panginoon ay meron pong katangian na ang katangian po niyan ay nasa Apokalipsis 14:12 at 12:17 na aklat ng Apokalipsis. Kaya tandaan po ninyo sa bawat kasaysayan ng kanyang iglesia ay merong nalalabi. Kaya nga sigaw ni Apostol Pablo sa 11:5 ng Roma, maging sa panahong kasalukuyang ito ay meron pong nalalabi. Tandaan po ninyo, ang iglesyang nalabi
ang pundador po niyan, ang founder po niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa amin po mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan, kung meron po kayong mga tanong, yan, bigyan na po natin ng daan upang kayo po ay matugunan sa ilalim po ng pangangasiwa ng ating Panginoon. Brother Donsky, meron na po ba ang pumasok na tanong? Ayan. Sige po. Okay. Joy Socaldito Sobremesana. Ayan, magandang hapon po. Mga bro, ano ang paliwanag ninyo sa unang Korinto 5:5? Kasi ito ang ginagamit ng mga osas na kahit magkasala man daw sila, ay katawan lang nila ang papatayin, ngunit ligtas pa rin ang kanilang espiritu. Teka, maganda yung inyong tanong na yan, ano? Opo. Pero, sige, ewan ko. Banata mo, Brother Lino. Sariwa pa yung kahapon eh. Kahapon ba to? Oo. Ito? Nasa Tinapik programa? Oo, sa programa. Oy, alam po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, kahit espiritu, si Satanas, si espiritu, mamamatay din eh. Nakita po ninyo? Tama. Susunod din po. Gusto nyo malaman sa Biblia? Yung mga anghel nga, espiritu rin, pero masusunog eh. Yung pa kayang taong nagkasala, taong bumitaw na sa Panginoon. Ibig sabihin, ang osas kahit na maitiwalag na, maliligtas pa rin, mamamatay, katawan lang, pero espiritu. Ay hindi po, kahit espiritu, mamamatay. Di ba? Naalala nyo si Satanas sa 28 ng aklat ng Ezekiel? Tingnan natin niya, kapatid na Donsky. Doon sa 28 ng Ezekiel, talatan 18. Bago ko ibigay kay kapatid na Camacho. Ezekiel 28, verse 18. Tingnan po ninyo. Ang context po niya, naglalarawan po yan sa hari ng Babylon. Pero doon sa mga termino na ikaw ay nasa Eden, nang ikaw ay lalangin. Pero pagdating po rito sa 18, yan. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuaro, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lakat ng mga nanonood sa iyo. Ayan po. Kaya hindi lamang po yung katawan, maging yung espiritu, mamamatay din po yun. Ngayon, yung hininga, gaya ng paksa nating likas ng tao, yung hininga. Tinatawag din po yun ng espiritu, breath of life. Ayan ay babalik po yan sa Panginoon. Ayan. Siguro, ang tinatanong nito, kapatid na Camacho, yung espiritu ba hindi namamatay? Binanggit na nga natin, mga anghel, espiritu pero mamamatay din Pero wala kami naniniwala, kapatid na Camacho, may osas tayo. Ayon sa Biblia. Hindi kaya lang nasa kondisyon, iingatan. Ganun po ang ating pansamantalang sagot. Ayan, kapatid na Joy, amen? Joy Socaldito. Ayan, maraming salamat po. Joy Socaldito. Yan. Abang pa tayo. Patrick Gonzales, magandang hapon. Ano po ba ang tunay na pagtanggap? Parang natanong na ito kapon, ano? Ano po ba ang tunay na pagtanggap at tamang pananampalataya na makapagliligtas kay Kristo? Kasi po sa Mateo 7:21-23 ay maraming may pananampalataya, ngunit itinakwil at di kailanman kinilala ni Kristo. Paano po tayo makatitiyak na kabilang tayo sa pagliligtas at pagtubos ni Kristo? Ang kasagutan po nasa talata rin, Brother Don, sa Mateo 7:21. Yun, sa 21. Yan. Nandun din po ang sagot Yung tunay na pananampalataya, ito ho nilalaman Yan. Lapag natin. Yan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano daw po yung, sino daw po yung bibigyan ng buhay na walang hanggan? Yung aakyat sa langit? Yung gumaganap sa kalooban ng ating Ama sa langit. Inisa-isa na natin ito nung nakaraan. Ano ba yung kalooban ng ating Ama?
sampalatayanan ng ating Panginoon Kristo. Sumunod sa mga eksistidong batas na umiiral, katulad halimbawa ng Ten Commandments, ng kabawalan sa pagkain ng karumal-dumal. Ito yung tunay na pananampalataya. Pero kung mananampalataya ka lang, tapos ayaw mo namang sumunod sa kalooban ng ating Ama sa Langit, hindi ka rin maliligtas. 3:36 ng Juan. Tingnan ninyo. 3:36 ng Juan. Kaya yung iba sigaw ng sigaw nang osas-osas nakasandig doon sa Baptist osas Hindi sila maliligtas pag puro ganun. Sabi ng talata, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na wala hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak na siyang kalooban ng Ama ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Kaya ang tunay na pananampalataya, yung pananampalatayang kinikilala ng ating tong Panginoong Diyos. Huwag mo sabihin Brother Lino, nakapag-ano na ako nakapag-speaking in tongues na nga ako di ba? Yung mga bulag napadilat ko na nga nakapagpalayas na nga ako ng demonyo pero kung hindi ka naman gumagawa ng kalooban ng Ama, sabi doon sa Mateo 7:23, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo manggagawa ng katampalasanan. Ibang aral kasi pinapangaral mo, kaya tampalasan ka talaga. Mapupudpud na lang yung sapatos mo kaakyat ng bus. Yang kamay mo kauunat ng love offering sa mga palengke. Masasayang lang pagpapagal ninyo pag hindi ninyo gaganapin kalooban ng Ama. Para hindi masayang yan, kayo po ay magpa-aral, magpa-Bible study sa mga Seventh-day Adventist. Tinitiyak ko sa inyo, kung susunod kayo sa mga aralin ng Adventist, sa sampalataya, sa ating Panginoon Kristo, ang kalooban ng Ama, masusunod nating lahat, Brother Lino. Thank you, kapatid na Camacho. Dagdagan ko lang Opo. Maganda na yung sagot mo, pero meron akong naisip. Alam mo, kapatid na Camacho, sa panahon ng panahon ni Kristo, malaki ang pagkukulang ng mga Hudyo dahil ayaw nila kay Kristo. Tama. Sa panahon naman ng bagong tipan, sa panahon natin ngayon, ang karamihan naman, puro Kristo, ayaw ng kautusan. Tama, baliktad naman. Malaki ang pagkakamali nila ron. Ulitin natin. Sa panahon ni ating Panginoon Kristo, ang mga Hudyo ayaw kay Kristo. Ang gusto kautusan. Gusto kautusan. Litaw na litaw yun Pero sa ating panahon, litaw na litaw si Kristo. Ayaw nila ng kautusan. Pero ang ililigtas ng Panginoon, dapat parehas. 14:12 na Apokalipsis. Pakinggan natin, kapatid na Donsky. Ito ang hindi nila napansin Ayaw nila ng kautusan. Sa panahon ng mga Hudyo, ayaw nila si Kristo. Pero sa panahon naman natin ngayon, litaw nilitaw si Kristo, ayaw ng kautusan Pero yung liligtas ng Panginoon sa huling araw, dalawa, ang katangian. Tingnan natin. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Tapos na sana usap Okay na sana. Kaya naman, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na may pananampalataya kay Jesus. Okay na sana di ba? Pero hindi. May katuwang Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, mga nagsisitupad ng mga utos at ng pananampalataya kay Jesus. Dalawa. Katangian. Kaya yung pagkukulang ng mga Hudyo na ayaw kay Kristo, pagkukulang ng mga Kristiyano ayaw sa kautusan, tayo naman, sinapat na natin. Kay Kristo at sa pagsunod. Tama yung kalooban Tama po. Hindi kayo makakapasok sa langit. Susunod lang at maliligtas, papasok lang, gumaganap ng kalooban. Yan po, kapatid na Kaya doon sa Santiago 2, Brother Lino, ihabol ko ito, 22. Sige po. 2:22. Yan pananampalatayang gumagawa. Kaya yan Tingnan ninyo 2:22 ng Santiago. Hindi magkahiwalay Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, nagiging sakdal pananampalataya. Hindi talaga magkahiwalay Kaya doon sa talatang binigay ng kapatid na Patrick, iakyat nyo lang sa talatang 20. Madali ninyong ma-discern. Madali ninyong makilala kung sino ang sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga bunga, Brother Lino. Okay, thank you po, kapatid na Patrick Gonzales. Ewan ko kung taga-santo si Patrick kasi kapilido ko ito, kapatid na Camacho. Gonzales nga rin pala, Gonzales din ako pinsan. ato kayo. Ayan. Brad,
Yeah. Di ba? Ito pa naman ay gustong-gusto makasama tayo at makapanayam. Yan. Ba, sino to? Si Rans Lasan Moredo. Magandang hapon po. Good afternoon po, Brad Fernan at Brad Lino. May clarification lang po ako. First question, alin ang nauna? Ang kautusan po ba o ang kasalanan? Pangalawa, sino po ba ang author ng mga Bible? Translation katulad ng God's Words Bible and Living Bible, Easy English Bible. Third, ano ang tamang paliwanag doon sa Mark chapter 1, 21 hanggang 29? Salamat kapatid, God bless. Yan. Ayan, kapatid na Camacho. Siguro. Doon muna tayo sa una. Ano ang nauna? Kautusan po ba o ang kasalanan? Ayan. Hugutin natin ang unang Juan, Kapitulo 3, talatay 4. Iyan. Ganito ang pagkakabanggit sa atin. First John 3:4. Yeah. Kung alin ang nauna. Nakita mo, hindi, sorry. Yung binasa ko kanina eh. First John 3:4. Ayan. Yun. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sa makatwid ang nauna, yung kautusan. Dahil hindi magiging kasalanan kung walang kautusan. Kaya tayo nagkakasala, kaya nalalaman ng tao na siya'y nagkamali, nagkasala, kasi mayroong pamantayan ng paggawa ng mabuti at paggawa ng masama. Ay di nauna po ang kautusan bago ang kasalanan. Kasi may tuturing mo lang kasalanan yan kapag kami nalabag ka na. Parang sa batas din natin, di ba? Halimbawa, kung wala pang batas na jaywalking, kahit magtawid-tawid ka, di ka magkakasala pero dahil na may batas na jaywalking, kapag tumawid ka, magkakasala ka na sa pamantayan ng jaywalking. Ano po? Nauna po batas, bago po ang kasalanan, kapatid na Lino. Ayon sa Biblia. Yan, dagdagan natin yan. 5:13 ng sa Roma, sa 4:15. Maganda na yung sagot ni kapatid na Camacho, pinagtitibay pa lang ho natin para makatulong po sa mga nagtatanong. The reference. 5:13. Sapagkat ang kasalanan ay nasa salimutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya tamang nauna muna ang batas bago ang pagsalangsang. Hindi po pwedeng magsalangsang kung walang naunang batas. Ayan. Ngayon, kung wala naman sila, ayaw nila ng kautusan, paano maibibilang naman ang kasalanan? Tama. Di ba 4:15 ng Roma? 4:15. Roma, chapter 4, verse 15. Yan. Sapagkat ang kautusan gumagawa ng galit, datapat kung saan walang kautusan, wala rin pagsalangsang. Tama. Kaya maliwanag talaga, meron talagang batas Hindi pa pwedeng panahon ng bagong tipan, wala na 10 utos, wala nang tinatawag na pagdating sa New Covenant. Ay hindi po. Talagang may batas pa rin. Tama. Kasi pag inalis mo kautusan, ibig sabihin, di mo kailangan si Kristo. Tama. Diba? Yun ang naghatid Diba? Kaya kailangan mo si Kristo kasi may kautusan. Nalalaman mo na meron kang nalalabag. Kaya kailangan mo si Kristo na magpapatawad naman sa'yo. Paglapit mo ba kay Kristo, favorite text ko na naman yan. If you love me, keep my commandments. Talagang di lilipas yan. Sige po, maraming salamat po sa mga nagtatanong. Yung pangalawa, sino daw ba ang author? Author ng Bible. Oo. No, God's Word, the Living Bible, Easy. Ganito po ang ating tinitiyak, mga kapatid, sa mga author ng lahat na natin iba't ibang mga translation. Wala pong translation na ginawa na Adventist lamang ang author. Okay, wala po. Yan pong mga translation iba-iba na yan, ay pinagsama-sama ring mga Bible scholar ng iba't ibang mga denomination. Okay? So, merong mangilan-ngilan na ang nag-translate sarili nilang mga scholar. Halimbawa, yung New World Translation. Sa kanila yan. Sila lang yun. Mga Jehovah Witness scholar lang ang nagsali nun. Walang ibang kasama. Yung kay Juan Trinidad, ano lang yun, version yun ng Roman Catholic Church. Pati yung Bibliang Katoliko, sila lamang po ang mga author noon.
Pero hindi ibig sabihin na hindi natin magagamit, Brother Lino. Kasi may mga ano rin naman doon eh. Ang aim din naman nila ay maisalin ang Biblia Sa madaling maintindihan. sa mas madaling maunawaan ng tao, maintindihan. Kaya tayo, wala naman tayo sinisinong Biblia, kahit payanigawa ng iba't ibang denominasyon, hinihiram natin, ginagamit natin. As long as na yung mga... Hindi lalayo sa aral. Yung mga... Doktrina. Yung aral, talagang intact doon sa aral ng Panginoon. Paano natin yung nalalaman? Kasi meron namang mga Bible, may mga Greek text naman eh. May mga Hebrew text. Kaya hanggang ngayon, ang Seventh-day Adventist, walang ginagawang sariling salin ng Biblia. Kami po ay nakikigamit, nakikihiram sa isinalin ng iba't ibang mga denominasyon. Yun po ang aming pansamantalang stand sa bagay po na yan. Ang tawagan natin minsan dyan, Philippine Bible Society. Yan, Philippine Bible Society. Yan. Thank you, kapatid na Camacho. Thank you po doon sa concern na nagtanong. Yung Mark 1:21 hanggang 29, binasa mo ba? Sige po, titingnan natin kung ano ang ibig ninyong tukuyin dito. Sige pa, paki-plus na lang natin. Paki-plus mo, kapatid. Nagsipasok sila sa Capernaum, pagdakay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, at nagtuturo. At nagtaka sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamalan at hindi gaya ng mga iskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na Nazareno. Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang karumal-dumal na espiritu nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig ay lumabas sa kanya. At silang lahat ay nangagtaka, ano pat sila rin ay nagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata? May kapamahalaang nag-uutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu at siya'y tinataliman nila. At lumipana, pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga, nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres, nakasama si Santiago at si Juan. Yun ang kasaysayan. Ano ang ganito po? Dahil binasa na po natin yung mahaba, nariyan po yung espiritu na pinalayas, pinagaling, nariyan din po yung araw ng Sabat. Ano po ang gusto po ninyong naislinawin po natin dito sa ating pag-aaral? Pakichat na lang po ulit yung follow-up. Yan. Kung ano po ba ang gusto ninyo? Yung Sabat po ba? Yung napagaling na inaalinan masamang espiritu? Yung authority ba ng ating Panginoon Kristo? Opo, yung authority niya. So, medyo broad kasi yung third questions. So, i-ano natin. Kasi dapat maglagay siya ng paliwanag nyo nga tungkol dito, bakit ba? Kasi binasa natin, napakahaba. Alin doon ang gusto natin niya na ipaliliwanag natin. Kasi kung ako lang ang magdadrive ito, tutumbukin ko agad si Kristo Diyos eh. Di ba? Kaya niya palayasin yung karumal-dumal na espiritu. Sige. Abangan natin yung follow-up question. Next tayo. Next question. Sabi sa dev ko, next question. Yan. Patrick Gonzales, thank you po. Paano po ba tayo mas magiging matibay at matatag sa ating paniniwala at pananampalataya sa kabila ng hamon at mga pagsubok sa ating mga buhay? At para hindi po mabingwit ng iba-ibang marites ng mga samahan ng pananampalataya na nakagigigil na. Ang sasarap po talagang pagsabunutan hanggang makalbo. Tingnan mo yan. Pati si Patrick, nagaysa, nanggigigil din, ano? Kasi bago ko ibigay ka, kapatid na Camacho, dulo sa unang bahagi, kapatid na Patrick, paano ba tayo mas magiging matibay at matatag sa ating paniniwala at pananampalataya sa kabila ng hamon at pagsubok? Ganito po, kapatid na Patrick, bago ko ibigay ka, kapatid na Camacho. Talaga pong kailangan nating lagi po tayong mag-ML
ML. Opo, Ano ML yun? Naku po, baka marinig din naman tayo ng mga anak ng mga ito. Ano ba yung ML? Sabi ko, Kuya Lino, dapat daw lagi mag-ML eh. Ayan po yung manalangin lagi. Ayun. Yan. 18:1 ng Lucas. Kala ko, may talata pa ng kala ko Mobile Legend. Kapatid na Patrick, isa po yan. Lagi po tayong nakikipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kaya ginamitan ko ng salitang ML para naman maiba yung dating sa ating mga viewers. 18:1 ng Lucas. Pangalawa po yan, lagi ho tayong magrepaso ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Diyan po tayo titibay. Yan lang po naman ang ating pang-araw-araw ng ating buhay. Diyan po tayo lalakas. Kung papaano tayo kumakain, maliban na lang kung may merienda pa yan, may midnight snack, gusto natin lagi po tayong busog yung ating pong physical na katawan. Ganon din po sa ating spiritual. Ikatlo po niyan, bukod po sa panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pag-atin po sa bahay-sambahan. Kasi po marami po tayong maririnig na mga mensaheng makalangit na makapagpapalago ng ating pananampalataya at makapagpapatibay. Lalo na po, kung dumadaan na po tayo sa pagsubok, dumadaan na po tayo sa mga krisis, kailangan nating makarinig ng mga mensaheng makaalangit. Lalo na po yung mga awiting makalangit, makatutulong po sa atin po yan, kapatid na Patrick Gonzales. Pang-apat po niyan, yung ating pong naririnig, yung ating pong nababasa, i-share po natin. Kasi yun po ang lagi pong magpapaalaala sa atin para tayo lumalim, tumibay. Pero suma total po niyan, lagi po tayong makipag-usap sa ating Panginoon Kristo. Kapatid na Camacho. Opo. Yun po. Next question. Yeah. Sige po. Meron na lamang po tayong 10 minutes. Yan. Kung hindi po aabot po dyan, maliban na sa aming technician, susunod na lamang po. Ayan, Patrick Gonzales. Napakasipag nito. Bakit hindi na lang ito sumama sa atin si Patrick, no? Patrick, punta ka na dito. Ayan. Samantalang hindi namin kasama si Brother Adrian, Brother Mungkada. Ayan, para matupad na yung iyong pangarap na makasama mo yung isang gwapo lang, yung isang gwapo. Dalawang gwapo, isang technician. Ayan. Totoo po ba ang kwentong barbero na nagsasabi na wala na ang 10 Commandments? 2 na lamang ang kautusan na sinabi mismo ni Kristo sa Mateo 22:37 hanggang 40. Ano ba yung 2 natira at ano po yung 8 na wala sa kautusan? Kung totoo ang pinagsasabi ng mga marites na madidilim ang pag-iisip, nakakagigil, sobra ng hapon, grabe. Mas gigil. Parang ikaw yata nang gigigil, Patrick, hindi si Brother Camacho no? Pero okay lang po yan, pinapasaya lang natin yung mga viewers. Kasi alam nyo, yung pagiging marites talagang mapapakinabangan lang yun sa mga YouTube na pagkakakitaan niya, kapatid na Camacho Ngayon, pag tahimik ka, walang kita. Pero pag marites ka ipasok mo sa YouTube yan. Lampagan natin, Brother Dondon. Yan talata na yan. Sige po. Matthew 22, ano yan? 37? Love your God, love your neighbor. Sige, lampagan natin. 22 ng Mateo. Makukurot na kayo sa pisngi nito ni Camacho at ni Patrick At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ba, totoo, bagong utos ba ito? Hindi mga kapatid. Luma na ring utos yan Nakasulat lang sa bago. Nakasulat lang sa bagong tipan. Pero lumang utos na yan. Pati ako gigil na din Tignan ninyo, sa 6:5 ng Deuteronomy. Ang sarap anuhin sarap kurutin sa pisngi. Sabi ni Patrick, hapon na, grabe. Yan. Deuteronomy 6:5. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Di ba ito rin yun?
nakasulat lang sa bagong tipan. Pero hindi ibig sabihin bagong utos. Yan. Lumang utos na po yan. Kaya yung ginagamit nilang dialogue na yan, lumang dialogue na yan. Etong sagot namin, lumang sagot na din ito. Kasi luma. Lumang sagot para sa lumang tanong. Kaya kung babaguhin na may bagong sagot. baguhin niyo yung tanong. Baguhin niyo katwiran. Para bagong sagot, bagong katwiran. Lumang katwiran. Hindi sapat na yung lumang sagot. Kaya hindi bago, luma talaga eh. Ngayon, punta naman natin doon sa Mateo 22:38. Kasi binasa natin 37. 38 naman. Baka ito bagong katwiran. Kasi pag lumang katwiran... Di pa rin, diretso malaron. 22, 37 hanggang 40 na. Lagladad mo na. 22, yan. 37, yan yung binasa natin kanina. Diretso mo lang, 38, 39, 40. Sige, lapag natin. 38. Ito ang dakila. Ito ang dakila at pangunang utos. Yun yung binasa natin kanina. Sumunod yan, 39. Tuloy natin sa yan. 39. Ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tanong, bagong utos ba o lumang utos uli ito? Saan ngayon talata? Levitico? 19, 18. Tingnan natin, ha? Lumang sagot yan. Ito, lumang sagot na naman to sa lumang katwiran nila, ha? Levitico 17, 18. 19, 18. Ayan. Levitico 19, verse 18. Yan. Pati tuloy yung ating na. Huwag kayong mag-iiganti o magtatayo laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Tanong, yung bang nasa Mateo 22:39, luma, bago? Luma. Kaya sapat na, lumang sagot. Doon sa lumang katwiran na yun, ang tagal-tagal na yan, hindi pa nila tantanan. Kaya kami, hindi rin namin tinatantanan, lumang sagot. Baguhin ninyo para bago naman. Di ba, kanda o gagat si brother dito? Kaya yan mga kapatid, hindi yan dalawang utos na lang. Yan ay dalawang binuod na kautusan na sinasakop yun pong nasa Old Testament nung araw. Pero hindi ibig sabihin, bago po yan. Dati na rin po yan. Ano po? Kaya nga sabi doon sa talatang 40, 22:40. Hindi nawawala. Nauwi. Ano sabi? 22:40 ng Mateo. Tinuloy-tuloy lang ho natin yung pagbasa, ha? Pasensya na ho kayo doon sa aming lumang sagot, ha? Anong sabi sa talatang ito? 22:40 ng Mateo. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Hindi sinabing sa dalawang bagong utos na ito. Hindi ganun, ha? Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ibig sabihin, yung mga nasa Old Testament na mga kautusan ay kinumpres, kumbaga, binuod, sinasalo ng utos tungkol sa pag-ibig sa Diyos, kung paano ibigin ng Diyos, at kung paano iibigin ang kapwa. Kaya hindi po yan bagong utos, mga kapatid. Yan po'y dati na nililiwanag lang ng ating Panginoon kasi ang talagang katuparan ng kautusan, walang iba kundi pag-ibig. Yan. Lahat naman yan nakaproseso sa pag-ibig. Kaya hindi naaalis dyan yung 10 utos. Ano yung paborito mo? Siyempre nandyan yung John 14:15. Hindi yan naaalis ang 10 utos, mga kapatid. Huwag kayo maniniwala doon sa mga mangaral na yon. Okay. Thank you po sa nagtanong. Si Jedan Dagoy Ordanilia. Magandang hapon po. May tanong po ako, yung bang 10 commandments, sinunod nyo lahat? May karugtong ba yan? Wala. Sinunod nyo lahat? Dalawa, sagot dyan. Sinunod at sinusunod. Siyempre sa mga, halimbawa, Sunday, nung
kumakapit yung sinunod, so sa past life. In the present, sinusunod. Ayan. So, ang Seventh-day Adventist, masugid sa pagsunod sa Ten Commandments. Sabi kasi ng Panginoon yun sundin ng walang kapintasan yung kanyang kautusan hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik Unang Timothy 6:14. Diba? At talata nga ng 6:14, Unang Timothy. Yan, lapag natin. Unang Timoteo 6:14. Na natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga yung binasa ng Brother Lino kanina, doon sa 12:17 ng Apokalipsis, napagulit natin. 12:17 ng Apokalipsis. Kaya yung lingkod ng Diyos talaga, masunurin talaga sa kautusan until na second coming Kaya dito naman, dahil sa kasugidan ng pagsunod ng mga Seventh-day Adventists, dito naman galit na galit ang dragon. Di ba? Kaya kung tanong, personal, sinusunod nyo ba o sinunod nyo ba ang 10 utos? Ay sinusunod nating patuloy ang 10 utos. Wala kaming balak na labagin niyang kapatid. Kaya mabuti pa, samahan ninyo kami ng kapatid na Lino at ng iba pang mga kapatiran sa iglesia na sundin nating may kaligayahan 10 utos. Kapatid na Lino. Ayun, thank you kapatid na Camacho. Thank you po kay doon sa magandang nagtanong. Sige po, mga ilan na lang po yan. Pag mabibitin po tayo, pwede po yan. Si Joy uli. Kanino po ba sumusimbolo ang Azazel sa Leviticus 16:22? Ay, latagan mo na, brother. Kay Satanas o kay Kristo? Bagamat ang Bible po sa Leviticus 16, wala pong direct. Pero sa mga commentators po niyan, talaga pong si Azazel po ay kumakatawan po kay Satanas. Hindi po kay Kristo. Bakit po? Sa immediate context po niyan, hindi po kasi pinatay yung kambing. Pinalaya. Ito po ay pinalaya sa ilang na simbolo sa loob ng 1,000 years, si Satanas ay ibibilanggo po. Kaya kinakita po ninyo yung yung toro, yung kambing na papatayin, ang dugo, dadalin po doon sa most holy place bilang pantubo sa loob ng 1 taon. Once a year lang po yun Pag tinignan po niyo yung buong kapitulo 16 ng aklat ng Leviticus, pero itong isang kambing na ito, hindi papatayin. Wala nga po rito pagtagas ng dugo dito sa kambing Kaya ito ay pakakawalan sa ilang. Pero ang direct niyo pong tanong, si yung bang Azazel kumakatawan kay Kristo o kay Satanas? Ang sagot po natin sa immediate context, saka doon po sa Bible commentary, ang sagot po natin, si Azazel po ay kumakatawan kay Satanas. Yan po ang sagot. Antitipo ni Satanas. Apo, yan po sumisimbolo. Thank you po. Maraming salamat po sa maganda niyong tanong. Sige po, pili na lang po kayo. Yan, ako po, siguro ay ano na po ito, no? Yan, pansamantala na po tayo dito. Meron ba? Si Marlon Anthony, magandang hapon po sa inyo. Bradlino, ask ko lang, noon pong tinukso ni Satanas ang Panginoong Yesus, sino po ang saksi sa pangyayari at naisulat yung pagkatukso at pagtatagumpay ng Panginoong Yesus? Alam po ninyo kung talaga pong palalawakin ho itong usaping ho ito, marami ho namang nakasaksi ho dyan. Kahit na nga yung 1/3 na angel na ibinagsak sa lupa nakasaksi din po yan. Ngayon, yung sumulat po niyan, si Mateo. Alam nyo kasi gawain ng mga alagad, kapatid, kung ano yung nakikita nila Ano yung pangyayari nila, isinusulat po nila. Pero hindi po nangangahulugan. Halimbawa, yung sinira ni Kristo ang Sabat. Laktaw muna ako Sinira ni Kristo ang Sabat. Como si Juan ang sumulat, ay hindi ibig sabihin sumasang-ayon si Juan, kapatid na Camacho. Ayan. Kaya doon po sa pagkatukso po na yun, ay marami pong nakasaksi doon, kapatid na Marlon. Doon sa pangyayaring pagkatukso, hanggang sa pagtatagumpay ni Kristo sa krus ng Calvary, ay marami pong nakasaksi dyan. Kaya nga lang, hindi pa ho natin maiisa-isa. Madagdagan ko lang, Brother Lino. Tandaan natin,
Ang Biblia ay bunga ng pagkakaudyok ng Holy Spirit para ito'y maisulat. Sabihin na natin, wala mang physical, wala doon yung physical na si Mateo. Pero sa pamamagitan ng udyok ng banal na Espiritu, naikwento na sa kanya. At dahil naikwento na sa kanya, yung kasaysayan na itala naman ni Mateo, yung pangyayari sa pagitan ni Jesus at noong ni Satanas. Ano po? Ayan, pero tungkol doon, meron bang saksi? Meron. Ang langit, saksi po. Yung mga isinabog na angin sa lupa, saksi rin po yun. Ano? Ngayon, kung paano na isulat, bunga ng pag-udyok ng Holy Spirit na ibulalas, na ikwento kay Mateo, kaya naman si Mateo, sumulat naman sa paraan na kanyang nalalaman para malaman ng tao ang naging pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Yan po, pansamantalang dagdag. Yan po, yan. Thank you po. Kay Teddy C. Abilar, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Ito rin ata yun Hindi ba po? Good PM po, isa po kong ad. Pero hindi na po ako aktibo sa ngayon po ay nakikinig po ko sa inyo sa SDA. May tanong po sana ako sa Mateo 22, 36 hanggang 14 kanina. Ano po ba ang tamang paliwanag doon sa dati ko pong sinaman, wala na po yung 10 Commandments. Ginawa na daw pong dalawa ng ating Panginoong Hesus. Salamat po, may God bless us. Teddy C. Abilar, ganito rin po yung kabilang tanong kanina. Pero alang-alang po sa inyo, kaibigan, ay sige po, sasagutin po natin kasama ni kapatid na Camacho. Tatandaan po ninyo yung 22 ng Mateo, gaya ng inyong narinig na kanina, ito po ay isinamari. Kasi doon sa verse 40, hindi sinabing dadalawa na lang po ang utos. At hindi rin po sinabi ron sa talatang 40 na nawawala ang 10 utos. Kasi pag tinignan po ninyo talaga yung Matthew 22, 36 hanggang 40, hinahango din yung unang utos, taunang bahagi, doon sa love your God, nasa Deuteronomy sa 5. Yun namang pag-ibig sa kapwa, mula roon sa 5 hanggang 10, pag-ibig sa kapwa, yun naman ang takbo ng Leviticus 19, 18. Ibig sabihin po, ang sabi dun sa bahagi ng uli, sa kautusan ay nauuwi ang buong kautusan. Ay ngayon, ang tanong na dyan, paano iibigin ng Diyos? Ay di babalik po kayo sa laman ng 10 Commandments. Pagdating naman doon sa 5 hanggang 10, paano iibigin ang kapwa? Ay di babalik po kayo sa 10 Commandments. Kaya nga po yun ay nabuo doon sa isang salitang pag-ibig. Sa kabuuan po nun, 3:8 Gis ng aklat ng Roma. Nauuwi ang buong kautosang ito sa salitang pag-ibig. Ngayon, para sa lawak pa ng pag-aral, ang totoo nito mga kaibigan, mga kapatid, sa Israel din ito iniutos eh. Alam po ninyo yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, hindi ito para sa sinasabing, ay, ito ay para sa Kristiyano. Hindi. Ang kausap din dyan, Israelita. Pag tinignan po ninyo ang Marcos 12, o Israel, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sa Israel din iniutos yan eh. Pero wag po kayong magagalit. Ayaw na ayaw ninyo sa kautusan ni Moises, ipinako sa krus. Pero ang totoo, itong utos na ito, kautusan din ni Moises eh. Gusto po ba ninyong madagdag sa pag-aaral? Tingnan po ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, kung ikalawang hari o unang hari, 23-25. Tingnan po, ayaw nyo ng kautusan ni Moises, sabi ng iba, kautusan ni Moises, ito rin kautusan din Moises ito. 23-25 ng hari, tingnan natin. Titignan ko na po yung aking libro, baka tayo mamamali, alang-alang sa ating unang hari, try mo. Second. Second, sige, 23-25. Ayan, tingnan po ninyo. At wala nang naging hari na gaya niya na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, ng buong kaluluwa niya, at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moises. Kita po ninyo? Di ba? Ngayon, papayag ba kayo itong kautusan itong nakita natin sa ikalawang hari 23-25, kautusan ni Moises, ipinako sa krus? No. Di ba? O hindi kayo papayag. O ganyan no ang pag-aaral, babalansin lang natin. Bigay ko na muna kay kapatid na Camacho. Tsaka yung sinasabi nila na ang Seventh-day Adventist, 10 lang ang sinusunod na utos. Mali ho yun, mga kapatid. Ang totoo, nababanggit na nga rin natin dito,
Hindi lang ho 10, marami ho utos na existido na dapat nating sundin. Ngayon, yun yung paliwanag doon sa Mateo na yun, na sinipi kanina, balikan nyo rin po yung una nating pagsagot, tapos pagdugsong-dugsongin po ninyo, i-replay po ninyo yung ating video, mabubuo ninyo yung isang magandang sagot. Para pag kayo naman nag-deliver sa iba, mas maganda haplos. Yun, thank you. Yun. Magandang pagkakahaplos. Ano? Di ba? Ayun, ako. Ito na po. Pasensya na po. Na-warningan na po tayo. Last na po ito kay Aldin J. Gilpo Jalolon. Ayan. Magandang hapon po. May tanong po ako with regard sa early church. Yung bang 4 na remaining centers of Christianity other than Rome, Alexandria, Constantinople, Antioch, and Jerusalem became Greek Orthodox churches sa panahon natin? Ayan. Sige po, kapatid na Camacho. Yun bang remaining yung natitira centers of Christianity other than Rome, Alexandria, Constantinople, Antioch, Jerusalem become Greek Orthodox churches sa panahon natin? Ano yung pinaka-point niya? Yeah. Ayun ang pinakadaloy ng tanong. Hindi po, yung iba lang po kasi mga kapatid, nang pumasok po ang ganid na lobo doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon, which is Seventh-day Adventist, yung pinasukan ng ganid na lobo. Yan. Sa panahong yan, ay namayagpag po yung nagpapakilalang sila ang tunay na iglesia. Hindi ngayon sila magkasundo sa loob mismo ng iisang church na kanilang pinasukan. Nagkaroon din sila ng pag-split. Kaya sa loob po ng sinagoga, ng simbahan ng mga Kristiyano during the time, nagkaroon po ng 2 papa. Yan. Yung 2 papa na ito, sabay nagmimisa, sabay nagpipreach, sabay nagdadaos ng sermon sa iisang bahay panambahan. Yung isa sa kaliwa, yung isa naman sa kaliwa. Ang proseso po niya kung bakit sila nagkaganon, hindi sila magkaisa sa pamamahala, lalo higit sa pananalapi. Kaya naman, dumating ang takdang panahon, I think 1054 AD, nagkaroon ng Great Schism. Yung paghihiwalay ng 2 magkaibang sangayon na yun na nasa loob ng iisang church. Tandaan po ninyo, pareho itong sumulpot lamang sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Noong 1054 AD, nalansag sila, tuluyang naghiwalay, tinawag na Great Schism. Yung isa po, yung tinatawag na Western Church. Yung isa naman, yung Eastern Church. Yung Western Church, sila po yung nagpapakilala ngayon na Roman Catholic Church. Ito namang nasa Eastern, sila naman po ang tinatawag na Orthodox Church. Yan, parehos nag-split sila. Kaya lang, kung bakit mas madaling lumago itong Western Church, itong Roman Catholic Church, kasi masipag sila sa pangangaral. Unlike dito sa Orthodox, mabagal ang paglago nila kasi hindi sila ganoon kasigasig. Pero ganoon pa man, mapa-Western, mapa-Eastern Church, Orthodox, Roman Catholic, parehong maling iglesia po yan. Hindi yan ang iglesyang itinayo ni Kristo. Dahil ang iglesyang itinayo ni Kristo ay sumasapat sa mga katangian ng tunay na iglesia hanggang sa propesiya ng pagkakahula ng muling pagkakatatag nito. Ayun po pansamantalang tugon natin kasi yung ating oras nagtutumulin. So, ang gusto kong emphasize sa inyo, alinmang 2 iglesia niya, kay Eastern o Western, Orthodox man yan, Roman Catholic, hindi yan ang tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon sa Kristo. Kundi ang Seventh-day Adventist Church, Brother Lee. Ayun, thank you po. Ayan, maraming salamat po. Ito na po yung follow-up. Siguro po, ayan na po. Pagbigyan na po natin itong pinalo-up kanina kasi may tanong nga doon sa Marcos 2. Binasa natin ang halos maraming tala. Ito na po, siguro gusto niyang. Ito kapatid, follow-up question ko doon sa Mark 2. Sabi kasi nila, Kap, na yung isang tao na dooy pumasok sa loob ng sinagoga na pinasukan ng karumal-dumal na espiritu,
gusto nilang palabasin doon na alam daw po ng karumal-dumal na espiritu na ang mga tao doon sa loob ng sinagoga ay karumal-dumal din. Totoo ba yun? Salamat, Kap. Ay, hindi lahat po ng nasa loob ng sinagoga ay karumal-dumal din, ano? Gawin na ho natin practical. Ilagay na natin sa generally speaking, hindi ho lahat naman ng dumadalo sa loob ng sinagoga o kapilya, church, may masasamang espiritu. O sabihin na natin, lahat ba ay matutuwid? Lahat ba mga banal? Ay hindi po. Kaya nga merong remnant, meron pong nalabi, meron pong natitira. Kaya ang tawag po ng Bible, nagtsatsaga, nagtitiis. Kahit saan pong fellowship, lahat po rin may mga diferensyang mga kaanib. Pero ang hinahanap po natin dito, yung tamang pananampalataya, tamang aral, tamang pagkilala sa ating Panginoon, tamang relasyon, tamang pagsunod. Yun po ang napaka-importante. Kahit na sa kabila ng mga sinagoga sa ating panahon, ay mga miyembro, talagang meron talagang maipipintas. Hanggang sa uli, nalabi pa rin talaga. Opo. Kaya talagang hanggang sa dulo nito, talagang, yun na nga yung unang Timothy sa 6:14, na ito pa rin ang utos na walang kapintasan. Di ba? Hanggang sa pagbabalik niya. Kaya kung doon sa panahon ni Kristo, merong sinagoga, merong masasamang espiritu, ay hindi po. Kahit mga alagad, umaatin din Ay magkahalo po, kaya nga yung pansirang damo, saka yung trigo, ay lagi pong magkasama sa loob ng sinagoga. Yun po ang pasamantalang sagot natin, kapatid. Brother Camacho. Yan, naku, may pahabol pa si Patrick. Talaga naman si kapatid na Patrick. Dumito ka na nga. Matindi ang tanong na ito. Bakit? Pahabol lang po. Sino po ba ang mas hanks? Ay, wala po. No comment po ako dyan. Bahala na ho si Brother Fernando dyan. Ako rin baka po yung... sagutin na lang natin. Sige. Baka yung ating technician. Yun ang nasa isip ko. Naunahan mo lang ako. Nagpapasaya lang po mga viewers. Sa amin pong mga kaibigan, nagpapasaya lang po si kapatid na Patrick Gonzales. Alam nyo, dito kasi sa ating programa, ayaw namin po kayong malungkot. Kaya kung minsan ako ay mahagik-gik sa tabi, kasi talagang gusto ho namin na i-enjoy din po ang inyong panonood, nabubuhay po ang inyong kalooban, nawawala po ang stress po ninyo pagka inyo kaming napapanood sa programang ito. Pero tandaan po ninyo, lahat ng kalwalatian, lahat ng kapurihan, tandaan po natin, binabalik po natin sa author ng ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus.